Ano namin ng steel kasi nasa steel kami. Ginagawa din namin yung kumbaga inaano namin yung scrap para magamitan pa rin. So recycle, tapos waste segregation, tapos product segregation din, plastic, tapos para maano nyo rin yung ano namin, yung gumagamit kami ng oil. Ang purpose ng oil is since gumagamit kami ng oil, di ba bawal yung pag-dispose ng langis kahit saan. So yung langis namin na ginagamit, nire-recycle din namin, nire-recover din natin at pinapadala para cleaning. Ibig sabihin, bago i-dispose yun, i-treat muna. Ang purpose ng treat is hindi siya sa kalikasan. Pag dinispose na yun, para na siyang tubig na nami-merge sa daloy na. Hindi na siya hazardous. So, ang ginagamit ng basically natin dito para may idea lang din kayo, anti-rust at saka cooling oil. Emulsifiable cutting oil yun. Ang purpose naman ng cutting oil is yung tube kasi bago lumabas o during ginagawa, meron siyang cutting oil para hindi siya overheat. So, prevent overheating. Saka, kasi may machining, dumadaan siya sa makina, lubrication na rin. So, sa finished product naman, pagka finished product na, ginagamitan natin ng cutting anti-rust para ma-preserve natin yung ma-preserve natin yung tube para hindi kalawang. Hindi siya, kasi alam mo na pagbakal, pinakalawang kagad. So, para ma-preserve natin into longer period yung inalagyan natin bago natin dinidispose kung saan ginagamit. Like, sa mga motorsiklo, ginagamitan ng motorsiklo. Round, hindi lang, kundi gumagawa din kami ng steel tubes na rectangular, oval, at square. So, sa motorsiklo, kung tatanggalin mo to, ang ilalim niya tube, ang structural tube. So, ito makikita mo to, may mga plastics na siya, pero ito ilalim nito tube. Ito rectangular tube. Ito ginagawa namin, sinusupply namin sa Honda. So hindi lang din sa motorcycle ang product namin, kundi pati na rin sa basically yung product namin. So makikita nyo rin, siguro inherent sa mga company na meron talagang policy na environmental policy kasi bawal yun pag wala ka. Tapos proper disposal, proper disposal at treatment. Bago i-dispose, treat mo na. So ito yung mapakita ko sa inyo yung ating word natin. Imported siya. Galing siyang England. Galing siyang England. Galing siyang England. So, yan kasi pagka in-import ng supplier namin, meron siyang material safety sheet, data sheet. So, yung material safety data sheet niya, nag-indicate doon kung
ano ba siya, ano yung viscosity, characteristics ng oil, at saka nandun din naka-indicate kung ano yung effect niya sa environment. So yung like ito, Alpha Pacific Petroleum Company Limited, hindi natin to inaalaw gagamitin dito sa Philippines kung hindi ito nag-comply ng environmental compliance natin dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin dito, hindi sila pwedeng mag-import dito kung hindi sila nag-meet sa requirement natin. So, doon sa material safety data sheet, naka-indicate doon nag-comply sila ng ano. Otherwise, kung hindi, wala to sa atin. Wala dito sa Pilipinas. So, ang isa naman natin ginagamit ay yung ang ginagamit naman natin chemical is yung Dromos oil. Ito yung cutting oil. Itong Dromos oil, locally manufactured ng Shell. So, siguro kung ang Shell ay nag-violate sa environment natin, hindi sila makapag-operate. So, wala tayong Shell na company dito sa Philippines kung hindi sila compliant sa environment din. So, like dito sa AP oil, sila din, meron din silang compliance ng katulad din sa sinabi ko, pagka meron galing na nahango kami na mga used oil na, hindi siya pwedeng magkalak. Kaya yung lagayan niya kailangan malinis. Walang spillage. Kung may spillage man, imamap mo kayo, i-disperse mo kaagad ng meron kami tinatawag na pantanggal ng kung magtapon, meron kaming degreaser. Ito naman siya. Ito yung lagayan ng degreaser. Mga natapos po. So, kailangan biodegradable siya. Non-flammable para iwas sunog. Kaya biodegradable kasi, di ba, sa DNR, siya, nag-comply siya ng sa pollution natin. Kaya hindi siya hazardous. Kung may accident, may buo sa halaman ng tanim, hindi siya namamatay or yung kulay orange. Yun yung hinahalo doon tinatambak yung use namin na coolant oil. So hindi pwede yang walang exit yan papuntang kanal palabas, papunta sa mga kanal natin. Bawal yun. So yan ay umiikot lang siya doon sa makina, nagpapalamig, babalik din siya doon. So ibig sabihin wala siyang exit. Yung tank ngayon ay may sarili siyang motor na magmo-monitor sa pagdaloy niya hanggang pabalik. Tapos yan ay pag umabot na ng ilang, like for example isang month, yan ay tinatanggal namin, nilalagay namin sa malinis na drum, at yan ay dinadala sa waste treatment facility. So pag once na nadala na yun in drums doon sa waste treatment facility, sila na yung mag-dispose noon, pero hindi pwede nilang i-dispose na hindi nila na-treat. So yung pagpapadala namin doon at treat nila, binabayaran ng company yan. Ang isang litro nun is 8 pesos. Imagine, ang laman yan is nasa mga 5,000 liters. Or, no, I think 10,000 liters. Tapos times 8 pesos. Yun yung binabayaran namin pagka nagpapa-dispose kami. Kasi bago i-dispose, kailangan i-treat. Para hindi na siya, pagka dumaloy na siya sa labasan or kung saan nila i-dispose, hindi na siya nakakasira. Kahit kung sa tubig or sa nag-merge na siya doon, hindi na siya hazardous. Yung iba naman, yan, bago nila, meron silang
nakukuha pa na oil din na magagamit. Yung sinasala kasi nila yan eh. So yung oil na nasisave nila, ginagamit naman nila yung ginagawang ng anay. Hinahalo yun. So ginagawa din chemical pang na prevention ng anay. Sa kahoy. Para sa kahoy. Sa kahoy. So yun.